alam ni Levi? Si JR. Kasi ano yan eh. Pasado ng board yan eh. So si JR, 1 point. Sa kanilang dalawa, sino naman ang mas matinik sa chicks? Matinig ka talaga sa chicks. Pagdating ka sa chicks, JR. Mabait yung bayo ko eh. Mabait si Bayaw, so si JR matinik sa chicks. Okay, tayo po yung dalawa. Sa kanilang dalawa, sino yung mas nakasama mo sa mga kalokohan at saka mga kasiyahan ng kabataan? JR. Okay, JR. Okay, kababatan. Okay. Ano ka na? Ano ka na? Lamang ka na, lamang ka na. Okay. Sa kanilang dalawa, ikaw lang ang magja-judge. Yung ikaw lang ang magja-judge. Sinong mas ma-appeal? Mas malakas ang dating? Si James siya. Iba yung ano eh, iba yung pang-dalit ni JR eh. Iba rin yung dating ni DJ. Last question na lang. Sa kanilang dalawa, sino mas nakakaalam ng totoo mo, mga kalokohan, mga ganon, sa kanilang dalawa? Si JR. Okay, so winner si JR. Diyan ka lang, diyan ka lang. Okay. Sir James, thank you so much. Eh, baka may message ka sa iyong bayaw at sa ate mo. Oo, pinanalo. Okay, ito yung message mo. Totoo nga kay ate, kuya. Congrats sa ate ko. Hindi. Mapayat ka na. Okay, thank you, Sir James. Okay, sa dalawa naman, ma'am. Ayan, dahil kasi type po sila eh. Ano po ang relationship niyo, ma'am, kay Miss Camille at saka kay Miss Yen? Isa, bunsong kapatid ni Sir. Hipag ko siya. Tapos si Levi, girlfriend ni James siya na kapatid ko. Ma'am, sa kanilang dalawa, sino, sa palagay mo lang, ang mas maraming manliligaw na binasted? Si Levi. Okay. Palagay mo, ma'am, sino yung sino sa kanilang dalawa ang medyo may pagka-bully sa school? Yung mga may mga barkada na medyo mean ng konti. Pero beautiful pa. Si Ellen Grace. Okay, si ma'am, hipag. Okay. So, tie na sila. Sa kanilang dalawa po, ma'am, sino po yung mas lagi niyong nakakasama at sinasabihan ng mga secrets niyo? Si Leslie. Sino yun? Okay. So, si Ma'am ang panalo. Ma'am, thank you so much. Wish ka na lang para sa iyong kung magiging kayo forever, may forever kay ni Sir James, magiging future hip-hop mo. Anong message mo sa kanila? Ayun, umpisa pa lang po, sobrang nakakaparod po si Ate MG. Konting paraan pa lang po yung pagsasama namin sa bahay nila, kapansin na parang siya yung hindi ko man inaano si Ate Bim, pero parang siya na yung breadwinner nila. Ayun, saka wish ko po sa kanila, tumagal pa po sila. Tsaka health. Yun, mga naman lagi silang busog. Ayun, congrats po ate. Thank you. Thank you, ma'am. Sayang, sir, hindi ka pinanalo. Opportunity mo na maka-garter. Ngayon, Sir Jinggoy, ayan, meron po kasi tayong gagawin. Ready? Sir, pakita mo yung technique. Nag-jagger talaga. Nasa ilalim po, sir. Ano? Pasok na! Nagsuot talaga siya. Parang garter lang ha. Sir, garter lang po. Baka kung ano na po mabuhay niyo dyan. Parang garter lang. Ayan.
kayong dalawa yung nag-i-start kayo. So, tatlo kayo. So, lagi siyang nasa sentro, and of course, siyempre, maaari, alam mo na, bagong ninong na naman ako dyan. Kailan ba? Ayun, simulan na. Pagplanuhan na agad, kasi alam ko, planado lahat sa'yo. Alam ko, nakaplano rin kung kailan yun. So, number 1 list na ako ng ninong. Tapos, ayun lang po. Good health para sa inyong dalawa, and more babies to come. More babies to come. Okay, ngayon naman, punsong kapatid ka, ma'am. Okay. So, sir, bigyan mo naman ng message, Jinggoy, na mabait naman siya sa mga gagawin niya susunod. Isusunod niyo po yung garter kay Miss Yeg. Okay? Fred, alam mo na. Kapatid ko yan. Okay. Ready? Isusunod ko po yung garter, sir. Pero alam niyo po ang pagbabanta ng kuya. So, pagbutihan niyo po. Good luck na lang, sir. Good luck na lang, sir, ha? Di ba? Susuot lang. Pwede ba ba kanan? Ayun, saan niyo gusto? Okay, thank you so much. Okay. Pa-picture naman po kayo. Smile ka naman. Love, love, love. Ayun, patunayan yung may forever. I love you, boss. Thank you sa lahat. Thank you. Okay, thank you, sir. Ayan. So, good evening everyone. Ayan. So, congratulations to both of you. Grabe, kinakabahan ako. Okay, this is it. Yung first letter po na babasahin ko is galing po sa akin. Actually, yung letter po na to, hindi niya ina-expect kasi ang alam niya, isang letter lang yung babasahin ko tonight. Yung letter ko, ganito po siya. So, my name is friend, Angela and Sandy. Today is the day. Grabe, nag-ghost ulit ako dito. So, today is your day. You've been waiting for, and finally, you are married. So, congratulations to both of you. Alam niyo, sobrang happy ako sa inyong dalawa kasi yung relationship nyo, na-level up nyo na to the next level. Hi, grabe. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang, magka-boyfriend-girlfriend lang kayo. Yung relationships nyo, alam ko na maraming ups and downs. Yung relationships ko na yan, yung relation nyo na yan, yan yung nagbigay sa inyo ng foundation kaya naging much stronger kayo ngayon. Thank you. Thank you kasi, thank you for the friendship na binigay mo sa akin sa kay Mela. Thank you for always being there for us. Akala ko talaga yung friendship natin sa hindi tatagal. Kasi, marami tayong differences. Lalo na sa ugali. Between you and Melay, ako lagi yung referee sa ating dalawa. Sa inyong dalawa, kung nagkakaroon kayo ng tampuhan, lagi ako yung nasa gitna. Pero kahit na anong dumating sa ating tatlo, lagi tayong patient para sa isa't isa. Sabi ko nga sa'yo, nandito lang kami, pag-kailangan mo kami. Just text us or call us or even message us. Alam mo naman na lagi kami nandito para sa'yo. Hindi ko na kailangan yung message ko sa kabisado ko naman siya. Yung bahay namin. Alam ko, favorite spot yun sa yung bahay namin. Don't worry, laging bukas yung bahay namin para sa inyong dalawa. Yes, hindi ko pwede ibigay kasi hindi naman sa akin doon. Nakikitira lang ako, alam niyo naman eh. Wish ko sa inyong dalawa, happy life. Gawa na kayo ng baby Sandy and baby Angela. Pero alam ko hindi pa sa ngayon yun. Darating na yung right time for that. Put God at the center of your relationship. Kasi without God, alam ko hindi magiging successful yung relationship ninyo at relationship ng bawat taong nasa status ng marriage ngayon. We are always here for you. Lagi nga tatandaan mo. Best wishes and congratulations sa inyong dalawa. I love you. Ayun yung message ko. Yung next letter po, ito po yung letter ng friend namin na nasa Dubai. Yung
nandito lang po kasi yung mama niya, si tita, saka yung baby niya. Yung friend po namin, pangalan po niya si Melay. Okay, ito yung message niya. To my dear Sandy and Angela, hi, I just wanted to congratulate both of you. Finally, you got married today. The words can express how happy I am. Even though most beautiful words is not enough to express my feeling to both of you. But still, I will try to express my feelings through this message. And a very special day of your life, that is your wedding day. To my dearest friend, Angela, even I'm not there to witness the very special moment of your life, lagi mong tatandaan na nandito lang kami. At alam kong ang tagal mong hinintay itong pagkakataon to. At ito na nga, kahit wala ako dyan, hindi mo ako madating ng pasabaw ninyo. Alam ko na happy kayo. Today, you will say I do to your future husband. And I do to your new life. And full of challenges for you and Sandy. I pray for both of you to have a lot of happiness and wonderful moments because you love each other too. Soon you will build your family. You will make your dreams come true. And I want you to know that me and Pao are always here for you. Whatever happens, our BFFs is forever. And you can call us every time you need our help. Kahit minsan, nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, lagi mong tatandaan na nandito kami para sa'yo. Pinagtagpo talaga kayo ng tadhana para sa isa't isa at tayo para maging magkaibigan habang buhay. Thank you sa pangunawa mo sa mga kadramahan ko sa buhay. Tulad ko, alam natin na masayang-masaya na din si Tito ko natin siya ngayon. Alam niya na nasa mabuti ka ng kalagayan bilang asawa ni Sandy. Sa hinapahaba ng panahon, sa simbahan din pala ang tuloy ninyo. I know you'll be amazing wife because you are an amazing person, daughter, sister, and a parents. And a friend to your family and for everybody. You deserve all the happiness in this world. My best wishes for you and the Sandy in your wedding is full of love, happiness, friendship, honesty, and respect. With God Almighty always in the center of your marriage. I'm so happy for both of you. God bless and see you soon. Your kamote, Melay. Thank you so much po and congratulations for both of you. Love you. Alam ko kalapit mo ngayon ng iyong love of your life din. At gandang-ganda siya sa'yo ngayon, ma'am. Ibang level. Okay, ano pong message niyo sa bagong kasal? Ito na nga ba yung sinasabi ko na ayoko umiyak. Pero pipilitin ko hindi umiyak talaga. Kahit alam kong kasama namin siya. Ang masasabi ko lang dito sa dalawang to, unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ibinigay niya sa akin ang isang angel na talaga na isang angel na kumbaga ngayon ay mapupunta na kay Sandy na sa tingin ko naman aalagaan niya talaga ito ng katulad ng pag-aalaga ko sa anak ko nung maliit pa siya hanggang lumaki napalaki ko siya ng maayos at hanggang sa nakapagtrabaho na siya naging maayos naman ang buhay niya at sumunod siya sa gusto ng isang magulang. Siguro itong nangyayaring to ito pa yung natutunan niya sa papa niya na talaga naman kahit laging salungat ang aming kagustuhan sa bawat isa. Siguro nag-mix na lang yun nung nagkakaroon na siya ng sariling pag-iisip. Kaya ang kinalabasan niyan, naging mabuting anak naman siya para sa amin. At sa pagiging mabuting anak niya, nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon. Salamat Lord. At ito yung blessing na binigay niya sa amin. Talagang ito yung ibinigay niya na hindi ko alam kung lahat na pagbibigyan ni Lord ng ganitong pagkakataon eh. Pero salamat at sinunod niya ang lahat na maging maayos. At sana sa pagsama
pagsasama nilang dalawa, umpisa ngayong gabing to, maging maayos din na katulad ng ihigitan pa nila yung naging pagsasama namin mag-asawa. At alam naman nila na hindi nila kami naririnig na nag-aaway kasi akala nila hindi kami nag-aaway. Pero nag-aaway talaga ang isang mag-asawa, hindi nga lang talaga dapat naririnig ng anak. So salamat at naging maayos ang kanyang buhay hanggang sa dumating ang event na to. Nilakasan ko lang talaga loob ko na ayaw umiyak, pero kanina ko pa nararamdaman na yung luha. Ngayon Sunday na nandiyan na sa'yo, ingatan mo ang bawat isa sa inyo at salamat sa lahat ng mga bisita namin, sa lahat ng mga ninang at ninong na nagpunta, sa mga kapatid kong nandito na sumusuporta sa amin, salamat. Sa'yo pa, alam ko kasama ka namin, mahal ka namin. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, palakpakan po natin. Una sa lahat, pasalamat ko sa Panginoon. Dahil ang anak ko, 2 babae. Ngayon, naging 4 na sila. Nagpapasalamat ko sa aking anak na si Sandy. Napakabait na bata. Supported talaga kami. Hindi niya kami pinapabayaan. Kung may problema kami ng mga papa niya, talagang inaano niya kami. Anong problema pag-usapan natin? Yung anak kong puso, siya nagpapaaral niyan. Wala akong masabi doon sa anak ko at napakaano niya sa Panginoon. Hindi siya talagang lumiban sa pagsisimba linggo-linggo kahit anong pagod niya. At yun ang pinamulat namin sa kanila. Kaya yung nakita mo sa papa mo, kung paano kayo pinalaki, paano kayo minahal, sana habang buhay, sasama kayo ni Angge, yun ang tularan mo na pinakita namin sa inyo. Alam mo yun kung paano kayo pinalaki. Sa pagsasama yung dalawa, alam ko naman talagang tulong pagmamahalan kayo. Kung may anumang problema, nandyan lang kami ni Papa mo. Ikaw, Angge, anak na kita. Kaya kung ano ang turing ko sa mga anak ko, yun din ang turing ko sa'yo. Huwag ka mag-alangan sa akin. I love you. Ayun, nandito na tayo sa bagong simula. Alam mo naman na hindi lang sa pagkakataon na ito na pinatunayan kong mahal kita. Maraming beses na. Nung college pa lang tayo, na nabibigla kang sumusulpot na lang ako sa loob ng RTO. Na hindi mo nalalaman kung bakit ako nakapasok. Sabi ko sa'yo, si Superman, kahit saan pwede dumaan. Tapos, yung time na siguro marami namang hindi nakakalimot sa bagyong Undoy. Marami sa atin na hindi ginusto yung bagay na yun. Pero isa ako sa nagpasalamat kahit papano. Dahil kung natatandaan nyo kung gaano kalagpas tao yung baha. Si Angela na trap Sarsario. Yung puso ko, sinakop yung utak ko. Napuntahan mo yung mahal mo. Na kahit na alam kong ikamamatay ko yun. Nung dumating ako sa kanya, Ako patay? niyakap niya ako. Ganun pala talaga yung pag-ibig. Na yung buong katawan mo, kayang paganahin ang puso mo. Tapos, tutulungan kanyang iplano lahat. Hindi mo kailangang madaliin yung mga bagay-bagay. Hindi mo kailangang, hindi porket uso yung mag-anak agad,
mag-aanak agad. Hindi lahat ng puso sinasabayan. Siguro, thank you kay Lord. Kasi binigyan niya ako ng mabuting magulang na tinuro sa akin lahat kung paano magmahal ng magulang, ng kapatid. At ito si Angela na dumating sa buhay ko. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. At kung nagtatanong kayo kung may naging problema sa amin tungkol sa babae, kayo na po ang magtanong sa kanya. Hindi isang beses. Wala kami naging issue tungkol sa ganun. Kasi ang katuwiran ko sa kanya, ayokong magbigay ng problema na ako lang din ang magdadala. At may katuwiran ako na pag pinasok mo ang isang relasyon na mali, hindi mo lalabasan to ng tama. Ganun lang yung naging katuwiran ko sa buhay. Lumaki ng may takot sa Diyos, naniwala sa mga payo ng magulang. Kaya narating namin to. Maraming salamat. Sa 8 taon na pagsasama natin, marami na tayong pinagdaanan ng mga bagay-bagay. At lahat ng yun, nalampasan natin. Isa ka sa mga taong sobrang seryoso at tahimik. Naalala ko nung sinagot kita, hindi ko halos maramdaman. Yung presence mo kasi talagang quiet type ka masyado. Inisip ko na lang baka yun yung tears of joy niya. And then, after several years yun, nalaman ko na lahat pala ng impression ko sa kanya bilang isang super quiet type mga kabaligtaran pala. Dumating sa point na sobra siyang mang-asar. As in, kaya niya akong pikunin. Pero hindi masyadong napipil yung pagiging pikon ko. Kasi nga, mahal ko na siya eh. Inisip ko na lang nun, go lang ako, go with the flow, ganun. Then isa na rin sa mga qualities na nagustuhan ko sa kanya, habang tumatagal, yung pagiging madiskarte niya sa mga bagay-bagay, na madalas, nagugulat na lang ako nung mga problemang sinabi ko sa kanya ay nasabihin niya sa akin maya-maya, okay na, wala na yung problema na iniisip ko. And one thing more, hindi siya nawawala ng thank you kahit sa maliit na bagay. Sa simpleng pagluluto ko para sa kanya, thank you siya palagi. Madalas siyang ganun. Kahit sa phone, di ba usually pag mga couple na, laging okay pa ganun. Siya hindi. Afterwards, sabihin niya sa akin, sige na Mi, ingat ka. Bababa ko na pero meron pa akong maririnig. Thank you. Laging ganun. Hindi nawawala yung word na ganun sa kanya. At sa 8 taong pagsasama namin, wala akong masasabi or maikukwento na pakiramdam or problema na ipinaramdam niya sa akin na mabigat. Hindi niya pinaramdam sa akin yung mga problema na alam niyang ikasisira ng relasyon namin. Pag alam niyang sumasama na yung feeling ko sa mga nangyayari sa amin, biglang
bigla siyang tumatawa sa harap ko. Tapos, yakapin niya ako. Usually, madalas siya nakatalikod ako kasi alam niya na hindi ko siya papansinin, pero hindi siya sa puso ko. Hinihintay niya na tumawa ako. Pero minsan talagang pagpikod na ako. Parang siyang komedyante sa harap ko. Kung ano-ano lang ginagawa niya. Mapatunayan niya lang talaga na hindi niya kayang gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ko. Yun lang. Promise to be a good wife at mamahalin kita habang buhay. Katulad ng pagmamahal mo sa akin. I love you, King. Ngayon po, pwede na po kayong mag-thank you sa lahat ng thank youhan ninyo sa inyong pamilya, sa inyong parents, mga kapatid at mga kaibigan, sir. Salamat sa lahat ng nagpunta at sa mga nakauwi na. Salamat din sa kanila na kahit na